Okay, so we continue with our lesson. Okay, so let me just check my speaker. So okay, microphone. Okay, all is set in. Okay. Okay, so ayan ano. So pinakilala ko sa inyo si brush, si eraser at saka si pencil. Siguro ang susunod na ipapakilala ko sa inyo ay yung tinatawag na ito, yung move tool. I think it's move tool right here. Ayan, ayaw niya mag-ano. Ayan, nagano na siya, nag-move tool, nag-mouse over siya. So, ang move tool, basically, pag sinelect mo yan, ang nangyayari, kung nandun ka sa tamang layer, no, basically, ang mangyayari dyan, mamumove mo yung mga nakadrawing sa layer na yon. Okay? But let's say, kunyari ito, this is this is your first layer. What if you add another layer and then sabihin na natin ang pangalan niyan my second layer. Ayan, okay? So, ayan, kung diyan ka mag-drawing, no, let's say gawa tayo ng simple character. Okay, sabihin na natin ganito yung itsura niya. Hanap tayo ng brush na maganda. Ito na lang. Ayan, okay. So, let's say ah ayan, no. Gawa tayo ng ganyang character. Yan. Ayan, lagyan natin ng konting drama yung kanyang itsura. Yan. Ayan, edi yan. Okay, so yung girl na yan, naka-drawing siya sa second layer right here. Okay, sinelect ko tong layer na to, tapos doon ko siya drawing, okay? So, nagagawa ni Move Tool, okay? So, kung ano man yung layer na nakaselect, no? Sinelect mo yung layer na yan. Eh, kung ano man yung naka-drawing doon, yun yung gagalaw. Yun yung mamomove niya. So, kung yung first layer naman yung sinelect mo, yan. Yan yung gagalaw. Yung ano doon, ay kung if I remember correctly, the shortcut for that, so para pumunta ka doon sa second layer na hindi ka na nagta-travel from canvas to the layer, I think ang shortcut doon ay control ata or alt. Ayun, alt, no? I-press mo yung alt tapos yun pupunta ka doon sa layer. So kung seselect ko tong girl na to, I'm going to press alt tapos move tool. Ayun, pupunta siya doon. Okay, pero kung gusto mo na long method, ayan, ganyan lang siya. Ayan, bam. Ayan. Okay. So, ganun siya, no? So, yun si move tool. Literally, ang ginagawa ni move tool, tagagalaw lang siya. Okay? Yan, si move. Okay? So, medyo ibang species itong si move tool. Okay? Yan, okay. So, ganyan. So, anyway, and aside from that, meron tayong tinatawag na lasso tool. Okay, meron tayong tinatawag na lasso at matatagpuan siya dito. This is where you can find the lasso. Ngayon kasi ang lasso ginagamit siya for a variety of reasons, no? One is when you select that lasso and then you selected something, no? Let's say dito sa my first layer nag-select ka ng itong lalaking to, sinelect mo, no? Sinelect mo tong drawing na to. So, right here, yeah, sinelect mo siyang ganyan. Yan. Okay. So, mangyayari, magkakaroon siya ng crawling ants doon sa paligid niya. And there are various reasons why you'd like to use the lasso tool. Una, maaaring gusto mo siyang i-transform or yung tinatawag na free transform. Gusto mo siyang i-resize. Okay? So, paano mangyayari yon? No, resize. Yun yung kadalasang nangyayari. No, kunyari gusto mo i-resize yung drawing. So, pumunta ka sa edit and then transform. Ayan. And then, uh,
ay sorry, hindi pala, dito pala sa free transform, no? So, edit, free transform. So, magkakaroon ng handles na ganyan, no? So, pwede mo siya i-move, ayan, no? Na-isolate mo siya. Yung nga lang nasama yung kulay doon kasi nasa the same layer sila. And then you can resize it, no? So, medyo nagdi-distort siya. Sa akin kasi yung version ng Photoshop ko, pag pinindot mo yung shift, hindi magde-deform yung image. Yung sa inyo yata, I think it's Alt Control or Alt Shift. So, hindi ko matandaan kasi lumang version nitong Photoshop na gamit ko. So, ayan. Try nyo yung Alt or yung Control or yung Alt Shift yata or Control Alt. So, hindi ko na matandaan eh kasi bago na yung version ng Photoshop ngayon. It's 2024, 2023 or 2024 version. Ito kasing Photoshop na gamit ko, this is 2018. Para hindi ma-deform kagaya niyan yung selection na ginawa ng free transform, pindutin mo yung shift, ayan, mananatili siyang proportionate. Ayan, hindi siya ma-distort. Okay, so yung akin, yung version ko, 2018 version, shift ang i-hold mo. Yung sa 2023, 2024 version, I think, if I'm not mistaken, I think that's control or alt or a combination of control alt or shift alt. Hindi ko matandaan eh. So, pag diyan na lang natin sa school pag-eksperimentuhan. Ayan ano. So ngayon if you want, okay, so nakikita nyo may selection siya, may mga crawling ants siya, tapos meron pang free transform. Now if you want to get out of that selection, you can just press the move tool and then apply, no? Press mo yung move tool and then apply. And then so kikita mo no, merong crawling ants pa rin. I-press mo tong rectangular marquee, then select ka lang dito. Ayan, mawawala na siya. Or pwede rin namang control D. No? Pwede rin control D to deselect. Okay? So, ganon. No? So, that's how you do it. Okay? So, pinakilala ko sa inyo si Move Tool, si Lasso. Isa pa palang reason kung bakit gusto mong gamitin si Lasso, it could be kasi gusto mong magkulay. Si Lasso, kunyari ganyan, no? Lasso. And then, sabihin na natin, meron kang bucket tool dito. Although si bucket tool kasi hindi ko 'to ginagamit, no? So, yan, bucket. Boom, ayan. So, nagwo-work lang kasi si bucket kapag may enclosure, no? So, ayan. So, kita mo may selection siya, no? Yung, ayun, no, yung crawling ants. Pwede mong pindutin yung control D to deselect. Ayan, magde-deselect na siya. Control D lang. Okay, so yan yung mga nakilala nyo ngayon na tools, si Move, si Lasso, sino pa ba? Si Bucket. Pero si Bucket kasi, hindi ko siya ginagamit eh, no? Hindi ko ginagamit yung Bucket tool, no? So, lagi ako nagpe-paint kasi, no? And ano pa ba? Si Eyedropper. Kilala nyo si Eyedropper? Alam niyo yung eyedropper para siyang ano, ah, alam mo yung pag may lagnat ka nung bata ka, yung pag baby ka, no? Hindi ka naman pwedeng subukan ng kutsarita eh kasi baby ka pa eh. So ginagawa, may dropper. Dinadrapan ka ng medicine, 'di ba? Ito 'yun eh. So 'yun yung naalala ko sa kanya, yan, eyedropper tool. Okay? So pag pinindot mo 'yan, ayan oh, magiging parang 'yun nga, pang dropper yung ano niya, no? Yun, nakita na ba kayo ng dropper? Hindi pa kayo nakakita niyan, ano? Hindi niyo nata naabutan yan. Ano? Kasi nung ako, nung bata ako, may lagnat ako, dinatrapan ako sa bibig eh, ng gamot. So parang ganun yan. So etong si eyedropper, kung saan mo siya i-click na color, let's say itong green na to, gusto mo siya i-click. Ayan o. Oh, ayan o. Ang mangyayari, tingnan niyo yun nandito. Ayan o, nagiging green siya. Kung red, nagiging red siya. At kung naging red yan, at pinili mo si brush tool, halimbawa, ah, red yung kalalabasan. So, ganun lang naman yon. Ganun si eye trapper. Okay? So, yon. Okay?
Ito si Lasso Tool, pag-uusapan natin yan on a separate video siguro, ano? And then of course, nandiyan si hand tool. Ito si hand tool right here. Boom, hand tool. Yan, pwede mo siyang ganyanin. Ang shortcut ni hand tool, alam nyo kung ano? Space bar. Pindutin nyo lang yung space bar. Kunyari, naka-brush tool ka. So, nagdo-drawing kang ganyan. Nandito ka na, banda, no? Nasa tuktok ka na, nagdo-drawing ka dyan. Pindutin mo lang yung space bar, yan. Baba mo ganyan. Yan. Okay, space bar lang ang katapat ni space space bar lang yung katapat ni hand. Okay? So, meron tayong hand. May hand tool tayo. Okay? And then, we also have, dito kay hand tool, meron tayong rotate view tool. Yan, ano yung rotate na yan? Nakita niyo yan, no? May hand siya, tapos para siyang meron siyang hinahawakan na papel. So, mangyayari dyan, yung canvas mo, pag pinindot mo, ayan, magro-rotate yan. Yan. Astig, di ba? Dati ang Photoshop, walang ganyan eh. Ngayon, meron na siyang ganyan. Nung gumagamit ako ng 7.0, Adobe Photoshop 7.0. As in, hindi pa siya CS, hindi pa siya CC. Walang rotate. Okay, walang rotate. So, mangyayari, ikaw yung magro-rotate. Mm. Ikaw yung iikot, gaganon ka talaga, no? So, ngayon, ah, may rotate tool na yung Photoshop. Okay. So, naalala ko dati yung mga classmate ko pag nagdo-drawing talagang, ano, bumibitin sila ng patiwarik. Hindi, biro lang. Pero yon bumabaliktad sila halos, 'di ba? Kahit ako eh. Tsaka ang matindi doon, hindi pa uso stylus, 'di ba? Hindi pa uso stylus doon. Wala pang huyon. May Wacom pero hindi ganoon kaganda yung Wacom noon eh. Mouse, mouse kami mag-drawing, 'di ba? Lakas. So, yon ganun siya. Okay, so yan si rotate tool yan. Tapos pagka okay, yan kay rotate tool pagka pinindot mo yung shift, no? Hinold mo yung shift. Ayan, makikita mo parang may compass na lumalabas. Ayun oh, ayun oh, kita niyo 'yon. So magsa-snap siya. Ayan, magsa-snap siya doon sa original niya. So kunyari kasi minsan pag hindi ginamit mo yung rotate, ayan, tumabingin ganyan. Eh hindi mo matansya kung paano yung saktong ano niya, paano yung saktong orientation niya. Kung gagawin mo ngayon, ipindutin mo yung shift para mag-snap siya doon sa original na orientation niya. Okay, so yan si rotate tool. Okay? Si rotate. Okay? And sino pa ba? Bukod kay rotate tool, meron tayong eto, yung zoom, no? Zoom, yung zoom tool, no? Pwede mong gamitin 'yan, zoom. So meron diyang ito kasi si zoom, ano naman 'yan eh, simple lang naman 'yan eh. Uh, Pwedeng control plus, meron siyang shortcut na control plus and control minus. Yan. So, control plus, control minus. Ngayon, kung may middle scroller yung mouse mo, pwede rin naman ganon. Ay, hindi, ayaw gumana. Sorry, hindi pala. So, okay, ayan yan, naka-zoom tool tayo, di ba? Pag nag-drawing ka na, ayan, pagka ini-scrub mo yung mouse mo, back. Ayan, gumaganon siya. O, kanya dito mo gusto mag-zoom, ayan. O, tapat mo dito sa babaeng to yung zoom, ayan. I-slide mo lang yung mouse mo. Hold mo yung left click, tapos slide mo yung mouse mo, ayan, pixelated. Yan. So, ganyan lang siya. Pero ako, bira akong gamitin yan eh. Yun yung yung ganito-ganito. Ano ako lagi, control plus, control minus. Old school, kumbaga. Okay? So, yun. Ganun lang naman siya, no? So, ano pa ba ang ano natin? Di pa natin na tatalakay. Okay? So, ano pa ba? Ito kunyari, hindi naman ginagamit to eh. Si blur tool, yan, ito hindi naman halos gagamitin to. Ang ginagawa kasi ni blur tool, yung edge ng drawing mo,
Bine-blur niya literally. So ayan, oh, kita niyo yan, oh, napaka-sharp ng edge niya. Pero pagka blur tool mo yan, ayan, oh, ano siya. And then, yung lakas ng buga niya, nakadepende rito sa strength. So pagka binabaan mo yung strength niya, hindi masyadong malakas yung buga niya. Okay. Ganyan. Blur tool. Nagiging blurry siya. Pero pagka kunyari sharpen, yan, ito yung sharpen right here. Mangyayari dyan. Napapalaki, napapalit din yan, ano. Yan parang hindi naman nagsha-sharpen. Ayan, ayan, bumabalik sa dati. Pero parang sumobra ata. Ayan. Pwede rin yung smudge, no? Nung dati nung hindi pa ako, nung wala pa akong stylus, nung wala pa akong Wacom, ganito ako mag-shade. Ganito ako mag-drawing. Magamit ako ng smudge tool, lalo na pagka-shadow ng, lalo pag naglalagay ako ng shadow, yan. So anyway, hindi naman masyadong gagamitin to. Na lang yan, pag ko pa tinuro yan. So, yon, no? So, more or less, okay guys, ano, sana mag-take down kayo ng notes. I'm gonna upload this video on our Canvas. So, actually, ito lang. Basically, ito lang yung tools na gagamitin mo for digital illustration. Ano na buhay ka na eh. Yan, no? Dito pa lang sa tatlong to, itong Three Stooges kung tawagin or Holy Trinity. Hindi. Pero yan, yung brush, eraser, pencil. Actually, brush eraser lang okay ka na eh. Okay ka na dyan eh. Actually eh. No? Buhay ka na dyan eh. No? So, actually, yan lang naman yung gagamitin mong mga tools sa Photoshop. Buhay ka na sa digital illustration. Okay. So, yan, foundation na yan. Yan yung mga foundations mo, yan yung building blocks mo. Ngayon sa graphic design kasi medyo ibang usapan. Okay, so that's it. So I'm gonna see you in the next video. So goodbye for now.